Sa katatapos na dialogo sa pagitan ng Baguio business owners at ni Mayor Benjamin Magalong, nilinaw ng alkalde ang pagkakaiba ng building permit sa building clearance. Yung building clearance, purposely for building at for business permit lang. No? For building permit, talagang building permit na kailangan mo mag-comply doon sa sinasaad na requirements ng building code. Ito ay kaugnay ng mababang bilang ng may building permit sa lungsod ng Baguio sa kabila ng naitalang humigit kumulang 100,000 building structure sa lungsod ng Baguio. Nung na-develop po natin yung isang technology natin, na digital twin, gumawa po kami ng 3-dimensional model ng syudad ng Baguio using this technology, nakita ho namin na nakabilang mo kami ng 110,000 structures plus sa buong Baguio City. Isipin nyo, 110,000 structures. Malalaki, maliliit man, medium size. Ang building permit na meron, covering all these structures, ang meron building permit rather, nandun lang sa 21,000 plus. Ang ibig sabihin niya, 90,000 plus, wala akong building permit. Tama ho ba yun sa isang syudad na pinagmamalaki natin summer capital of the Philippines? Paglilinaw pa ng alkalde, walang katotohanan ang paniningil ng mahal ng lokal na pamahalaan sa mga nag-a-apply ng building permits. Aniya, ang nagpapamahal sa nasabing dokumento ay ang mga bayad sa mga lisensyadong profesional na gumagawa ng kanilang structural plan. Bakit ang mahal-mahal na sinisingil ng local government? Wala pong katotohanan yon na mahal ang building permit na sinisingil ng local government. Ang naniningil ho ng malaki ay yung mga architect, yung gumagawa ho ng structural plan nyo, yung technical plans. Hindi po sa amin yon. Bakit kailangan ng technical plans? Kasabi ho kasi ng building code, ang isa sa mga requirement para pag-apply ng building permit, yung structural plans, yung technical plans. Ang local na government, hindi po gumagawa nun. Pinapagawa yun sa pribadong sektor, sa mga civil engineer, sa mga architects. Yun po ang binabayaran nyo ng mahal. Git pa ng alkalde, malaki ang epekto ng kawalan ng building permit ng karamihan sa lungsod, bunsod ng panganib na dala nito sa kalikasan at sa mamamayan. Kung 90,000 ang walang building permit, ilan dyan ang walang septic tank, which is a requirement. Ilan dyan ang bahay dyan na nakadiretso yung kanyang wastewater directly naka-pipe sa ilog natin. Kaya napakarumi ng ilog natin. Isa na tayo sa buong bansa na napakarumi ng tubig natin, ilog natin. Ganyan ho tayo kababoy dito sa Baguio. Ilan dyan ang nagpapaupa na hindi natin, gawa-gawa lang nila yung design, gawa-gawa lang ng kung sino-sino karpentero yung design, pinapaupa na. Eh paano kung nagkaroon ng earthquake dito? Paano kung nagkaroon ng malakas na bagyo? So, tanong ko sa inyo, tama ho ba yung ginagawa ng siyudad ng Baguio na inaayos nila yung building permit? Samantala, maglalabas naman ang City Mayor's Office ng temporary business permits sa mga establishmentong hindi pumasa sa aplikasyon ng nasabing dokumento. Ito ay bilang tugon na rin sa paglaganap ng kolorum na business establishments lalo na sa sektor ng turismo. Just try po to apply. Either denied po yan or approve. Pag-approve, mas maganda. Ngayon po, habang inaayos nyo po yung mga permit nyo, yung mga documents nyo, kung hindi po siya na-approve, by mid-April, magpapalabas po si Mayor ng temporary business permit. Kasi natakot po kami, nung sabi nyo na kolorum na lang lahat, magkakaroon po ng malaking effect yun sa city. By 2025, saan po tayo kukuha ng kondo? That's it po. Yes, we need you po and we appreciate po your presence. Kayo po yung isang dahilan kung bakit nabuboom ang Baguio City. Nagpaalala rin si Mayor Benjamin Magalong sa mga business owners na laging gawin ang tama para sa ikabubuti ng lungsod ng Baguio. Conan Gulapa para sa PIO Baguio Balita.